Bad trip mga par, grabe yung experience namin dito sa GNT Tagbilaran, Bohol. Ayaw nila tanggapin yung aming package na piso wifi window machine. Sa loob ng 7 taon, first time ako maka-experience ng ganito na branch na ayaw mag-deliver ng aming piso wifi window machine. Matanong ko nga kayo mga par kung GNT sa inyo is ganito din ba sa kanila. Pero bago yan, ito yung mga kaganapan bago kami napunta sa kanila. Andito tayo sa Bohol. So yung una namin ginawa, pumunta kami dito sa kanilang mall. Ang tawag ng kanilang mall is ICM. At namili tayo ng mga gamit kasi kunti lang yung dala natin na gamit. Pupunta pa tayo ng Cebu, pupunta pa tayo ng Leyte, pupunta pa tayo ng Negros. So kailangan natin na merong masuot. At dito banda na Mala Spider tayo, hindi tayo makapasok sa kanilang parking lot kasi yung ating basket mababangga dyan. So kailangan ko tanggalin para hindi siya masira. At syempre makukumpleto ba yung pagpasyal mo sa Bohol kung di natin mapupuntahan yung magagandang lugar dito? Ayan, mabilisan lang yan na pagbisita. Napansin ko lang din yung kanilang street light, dual po yung kanilang power source, solar at saka windmill. Kita niyo naman, napakaganda. Dito ko lang yan nakita sa Bohol. Napansin ko lang yung piso wifi dito, napakaganda pagkalagay, nasa labas ng bahay, nasa gilid ng gate. Grabe, basta gusto talaga mag piso wifi ng tao, kahit saan pwede natin yan ilagay. At yan, bibisitahin ko yung isa sa mga sikat dito na nagbibinta ng mga piso wifi parts. Meron din silang mga computer parts sa Cubase Digital Solution. At napansin ko lang mga par, may nakasunod sa akin, nakala ko nakabangga ako ng motorsiklo. Ayan po siya. May manguhuli sa atin. Si Kimyap day. Kimyap. So, ayun si Sir, si Kinyap, isa sa mga tropa natin sa larangan ng piso wifi businesses. So kailangan natin magpa-picture sa mga solid natin ng mga follower at subscriber natin dito sa Bohol. Dito pala yung Cubase. Sa mga taga Bohol dyan na gusto pumasok ng piso wifi business na walang idea kung saan bumili at saan pwede magpa-repair, dito po sa kanila available yung mga piso wifi at materials ng mga piso wifi window machine. 100. Dito na. Magandaan yung kanyang pintuan nasa gilid. Diba? So, Sa video na yan, in-explain ko sa inyo kung paano siya gamitin. Napakaganda kasi ng kanyang pintuan nasa gilid ng box. Pero yun na nga, tinanggal ko yung aking boses kasi meron silang music dyan. Tatamaan tayo ng copyright music sa ating Facebook page at saka ating YouTube channel. No? Tatamaan tayo ng violation. So yan, napakaganda yung pintuan ng box nasa gilid. Yan, napakarami. At syempre, meron tayong subscriber dyan. Ayan, solid yan. Palagi natin ka-chat. So ngayon, bibili ako dito ng board. Orange Pi 1, 1 gig RAM. Available sa kanila. Marami silang board dito. Marami silang mga gamit sa piso wifi. Ayan, USB to LAN. Halos lahat na gusto kong bilhin, andito na. Nakikita ko na dito, Microtech andito. At syempre yung pinakamalakas natin na access point, directional 200 meters, 8314N available sa kanila. Solid yan, nakikita niyo naman, palagi ko yan ginagamit sa aking mga piso wifi na setup. Yan, Tinda router para PPPoE setup, bagay po yan. Halos lahat na gusto kong bilhin, Rogi na router andito rin. Yan, lahat ng mga gusto kong bilhin, andito mabibili sa kanila. Napakaganda sana kung dito ako nakatira na malapit lang sa kanila para in case po na mag-asimbol ako ng piso wifi or may bibili sa atin, is madali na lang kumuha dito kasi malapit lang. So yun nga, sa mga taga Bohol dyan na gusto mag-asimbol ng piso wifi, available dito sa kanila. Hindi na kayo mahirapan mag-troubleshoot kasi meron silang technician dyan sa loob. Ayan, meron din, sa oras na yan, meron nagpa-repair dyan. Gina-vlog naman yung padala kay send mo sa buyer ba? Para safe siya, isod siya tarima. Okay, para po secure. Alman XL. XL ang box mo gamit. Ay, ba? Ano? Ya, okay lang mo. Muro, di safe. Okay naman doon naman sa bitay yung sa kado. Sa manukan ra. Manukan sa... Datikan mo dati. Eh, Bawag Chris, naman yung anak mo. Gatong pa lang mga good case. So yung pinag-uusapan namin dyan mga par, yung piso wifi daw namin, kailangan namin ipasok sa box na 5 beses, tapos i-wood crease namin. So meaning yung piso wifi kailangan daw ilagay sa kahoy. Ikahoy na po yung piso wifi, pero pinipilit po kami nila na ilagay po sa kahoy kasi di po nila tatanggapin pag hindi po ganun yung nangyari. Tapos yun na nga, in-explain namin sa kanila na palagi po kami nagde-deliver ng piso wifi. Meron po kaming tindahan sa Negros, meron din po sa Mindanao. Palagi po tayo nagde-deliver around the Philippines, pero ayaw talaga, kailangan po talaga ilagay sa box na 5 beses, tapos ilagay po sa wood crease, no? Yun, nag-advise sila sa amin na bumalik na lang pagkatapos namin makahanap ng sariling box na ilalagay namin sa aming piso wifi. Yun na nga, parang on packaging na yung tawag. Saan na on packaging? On packaging?
Ay dili ra mi sa on packaging amo ra nga ipakuhan mo bayad ra mi sa inyong kuhan. So sinabi ko sa kanila di tayo pwede on packaging, magbabayad lang tayo kung magkano yung babayaran natin na service fee. So di tayo pwede on packaging mga par kasi bisita lang tayo dito sa Bohol, wala tayong dala na gabas at saka martilyo. Yung piso wifi natin di natin yan kayang gawan dito ng cage, yung wood crate di natin yan kayang gawan ng box, plywood o ano ba yan, kahoy ba yan. So matanong ko lang sa mga solid natin na followers at subscriber dyan, nakatry na ba kayo mag-deliver sa lugar niyo sa GNT dyan na kailangan niyo pa ilagay yung piso wifi sa wood crate o kailangan niyo paggawa ng box bago niyo ma-deliver sa kanila. So ako is first time ko to ma-encounter kaya na-shock lang po ako. 7 years po ako nagde-deliver at first time po ako na maka-encounter na ganito na GNT. Sa dalawang tindera na andito walang problema po sa atin kasi sunod lang po sila sa utos. Binirify nila sa kanilang manager, tinawagan nila at yun talaga yung utos ng kanilang manager na kailangan talaga ilagay sa wood crate, kailangan talaga gawa ng sariling box na kahoy. So wala talaga tayong magagawa kasi yan yung kanilang patakaran. Pagkatapos mga par, kinonfirm talaga ni ma'am sa kanilang manager, pinicturean yung ating piso wifi, sinend sa kanilang manager. So yung feedback ni ma'am is di po talaga pwede i-accept yung ating piso wifi pag di po namin ginawan po ng kahoy na box. So ilalagay po namin yung piso wifi box sa isang box na po, so magiging double box na po yung mangyayari. So yan po talaga yung feedback ni ma'am. So comment nga sa baba mga par kung may kakilala kayo ng manager or supervisor sa GNT para ma-message po natin at ma-confirm natin. Baka kasi meron na pong update si GNT about sa piso wifi, baka yan na po yung bagong update nila, yung kanilang SOP or standard procedure sa pag-deliver ng piso wifi, no? Baka hindi po kayo aware na ganyan, baka ganyan din po sa inyo. So para po ma-aware ang lahat, baka ganyan na po yung bagong SOP ng GNT. So gagawa tayo ng part 2 ng video na yan. So kung comment sa baba yung mga kilala niyo para matawagan po natin at ma-confirm natin. Baka kasi may bago sila na patakaran sa GNT na hindi na po pwede yung piso wifi na i-deliver pag hindi na po nakalagay sa isang box, no? I mean pag hindi nagawa ng box po yung piso wifi na kahoy, kailangan po talaga ilagay sa kahoy pa bago i-accept ng GNT. Malaking kawalan po sa GNT pag ganyan po yung mangyayari kasi magiging kunti na lang yung magde-deliver ng mga piso wifi seller sa kanila pag ganyan po yung nangyari na kailangan po gawa ng kahoy kasi additional na po yung nagasto sa katulad ko na nagbinta ng mga piso wifi window machine. Pag ganyan po yung update ng GNT about sa delivery ng piso wifi window machine, yung piso wifi kailangan pa kami gumawa ng box, ilalagay pa yung piso wifi sa loob ng box, wood crate po yung tawag dyan, hassle po yan sa amin, no? So marami po yung mawawalan na client sa inyo or customer pag ganyan po yung nangyari. Wag naman po sana GNT. Ayan po yung sample ng ating piso wifi box, no? Plywood po yan, matibay yan. Tapos yung ginagamit natin ng karton, yung pinakamalaki na karton nila, yung XL, no? So ilang bisis po yan nilalagyan ng bubble wrap, ilang bisis po yan iniikot kasi nga malaki yung karton, no? So bira lang tayo masiraan ng ganyan, no? So wala tayong magagawa kahit yun yung sinabi natin sa kanila, hindi talaga nila tatanggapin. So uuwi tayo na hindi natin na-deliver yung piso wifi. Ayan, so first time natin na ma-experience to dito sa GNT Tagbilaran, Bohol. Ayan po. So ayan po yung sasakyan natin, no? So maraming salamat. Kita-kits, pa-share ng ating vlog. Maraming salamat.